Nakadetain na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, kung saan lilitisin siya sa umanay crimes against humanity. Binigyan naman siya ng tulong ng Embahada ng Pilipinas, lalo na para sa mga kasama niyang walang visa. Para bigyan ang mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. I am about to land sa Hague. Galing ako Dubai, stopover for it's a long haul, it's a long flight. Okay ako, doon na Torre. Ito ang unang video message na inilabas ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang ibiyahe ng mga otoridad patungong Netherlands para dalhin sa International Criminal Court o ICC. I think this is something to do with the law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga pulis at military na trabaho kayo at ako ang managot. So ito na nga, for all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement at military. Sinabi ko na I will protect you and ako ang managot sa lahat. Aminado ang dating Pangulo, maaaring matagalan pa ang proseso at tanggap niya na raw ito. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country at so be it. Kung ganun ang destiny ko. Sa live feed ng Reuters, bandang alas 2:40 na madaling araw ng March 13 oras sa Pilipinas, nang dumating sina Duterte sa Hague. Matyaga naman siyang inabangan sa labas ng kulungan ng kanyang supporters. Ang iba, may hawak pang watawat ng Pilipinas. Ayon sa isang supporter, nalungkot sila ng arestuhin ng dating Pangulo. We are so sad that they bring our president here because he doesn't deserve this. He doesn't deserve to be in jail. He's the best president in the Philippines. Yes. Yes. Suportado rin daw nila ang pamamahala noon ni Duterte, kabilang ang drug war. I just only know to Duterte is he do his job when he's in the president in 6 years. Everyone, you can go out in the street without doubt. You can sleep, and then no rapes, no drugs. People are good. We are here to support Tatay Digong. No matter what happened, we are here in his side. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa The Hague, binigyan nila ng consular assistance ang dating Pangulo. Dahil winter season sa Europe, hinatiran nila ng winter clothing, pamalit na damit at care packages si Duterte, ganun din sa kanyang delegation. Binigyan din ng 15-day visa ang kasama niyang si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea. Papayagan din si Mejaldea na bisitahin si Duterte sa ICC Detention Center sa Scheveningen sa The Hague. Ayon kay ICC Prosecutor Karim Khan, nakikipagtulungan na sila sa iba pang state para matiyak ang maayos na pag-usad ng investigasyon. Dahil din daw sa pagtutulungan, kaya't naihain ng warrant of arrest kay Duterte. It means a lot, I think, to victims. That's the feedback we've already received. Sa kabila nito, nilinaw ng ICC na ituturing pa ring inosente si Duterte hanggat hindi natatapos ang paglilitis. Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. And the focus of the office is on the judicial proceedings, on proving its case before the judges of the International Criminal Court. Kahit naman nasa The Hague, ayon sa COMELEC, nananatiling kandidato si Duterte na tumatakbong mayor ng Davao City. Nasa desisyon naman daw ng DILG kung papayagan ng isang nanalong kandidato na gampanan ng kanyang tungkulin habang nasa abroad. Pero sabi ni COMELEC Commissioner Ernest Maceda,
may kailangan gawin ng mga nanalo sa eleksyon bago makaupo sa pwesto. Kailangan mo magsumpa. Okay? You swear, take the oath of office. And unless you're able to submit that, example lang yan, that's just one of several acts of qualification to assume the office. Hindi na pwede ang substitution. Dalawa lang kasi ang pwedeng dahilan para gawin ito, kung na-disqualify o kaya'y namatay ang kandidato. Samantala, dumating na rin sa Netherlands si Vice President Sara Duterte. Pupuntahan niya ang ama sa The Hague para tulungan ito sa gitna ng pagkakadetain dahil sa umano'y crimes against humanity. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.